Nang makaalis na si Wendy, ay sakto namang dumating sina Mang Kanor at Manong Ed. Sa pagkakataong iyon, ay napansin ng dalawa na tulala at malungkot si Abner. Abner, tela yata malungkot ka at wala ka sa sarili. Tanong ni Mang Kanor kay Abner. Malungkot po ako dahil umalis po si Wendy. Kailangan po niyang bumalik sa kanilang mundo sapagkat may nagaganap na kaguluhan doon. Malungkot na tugon ni Abner kay Mang Kanor. Maya-maya ay biglang nagulat ang lahat sapagkat naramdaman nila ang malakas na enerhiyang nagmumula sa biringan. Masama ito. Mukhang may nagaganap na digmaan sa mundo ng mga mabuting engkanto at duwende. Wika ni Manong Ed sa kanyang mga kasama. Tama ka sa iyong tinuran, mahal kong asawa. Sabat naman ng isang napakagandang babae na lumitaw sa harapan ni Manong Ed. Siya si Jessica, ang asawa ni Manong Ed. Siya ang pinuno ng mga babaylan. Jessica? Kamusta, mahal na pinunong babaylan? Tanong ni Vicky kay Jessica. Mabuti naman ako, Vicky. Kaya ako naparito ay dahil may nagaganap na digmaan sa biringan at kailangan ko ang tulong ninyong lahat. Maya-maya ay nagulat ang lahat sapagkat biglang lumitaw sina Aida at Gino sa kanilang harapan. Aida? Gino? Di ba't namatay na kayo? Paano kayo nakabalik dito sa mundo ng mga tao? Pagtatakang tanong ni Abner. Huwag kang mag-alala, Abner, dahil hindi na sila masama ngayon. Hiniling ko kay Bathala na ibalik sila sa mundo ng mga tao para itama ang mga pagkakamaling kanilang nagawa noon. At bago sila pinabalik dito, ay binalaan na muna sila ni Bathala na kapag bumalik sila sa dating gawi, ay kusa silang mapupunta sa lugar ng kawalan. Wika ni Jessica. Mabuti naman, Aida at Gino, dahil pinili niyong magpakabuti at natutuwa akong nalaman iyon. Sabat naman ni Vicky sa usapan. Oo, Ate Vicky, ayaw kasi naming maparusahan kaya nangako kami kay Bathala na kahit kailan ay hindi na kami gagawa ng masama. Tugon naman ni Gino. Mga kasama, kinakailangan na nating magtungo sa biringan sa lalong madaling panahon dahil baka madamay ang mundong ito kapag hindi natin sila tinulungan. Siya nga pala, Abner, hindi kayo maaaring magtungo sa biringan, pati si Jericho sapagkat kapag nagtungo kayo roon ay mawawalan ng tagapagtanggol sa mundong ito at saka kayong dalawa ang magiging tagapagbantay dito habang wala ang mga antingero at antingera at ang iba pa. Wika ni Jessica. Abner, pansamantala ay doon muna kayo sa Isla Luna mamalagi habang pinoprotektahan nyo ang mundo ng mga tao. Makakasama nyo roon ang anak ni na Kuya Ed at pinunong Jessica na si Sheena at ang iba pa. Wika ni Vicky. Maya-maya ay dumating ang iba pang mga kasama ni na Vicky at pagkatapos ay sabay-sabay na silang nagtungo sa biringan. Kaya naman sina Abner at Jericho at ang iba pang mga magiging kasama nila ay naiwan sa tahanan ni Vicky. Nang makarating na si Wendy sa kanilang mundo, ay nakita niya ang mga nagaganap na digmaan sa pagitan ng mga diwatang aswang at ng mga masasamang aswang. Sa pagkakataong iyon, ay mabilis niyang nilapitan ang kanyang mga magulang. Ina, magtungo na po kayo sa kaharian at ako na po ang lilipol sa mga mahihinang nilalang na iyan. Ilang sandali pa ang lumipas, ay nag-alab na ang galit ni Wendy. Kaya naman sa hindi inaasahang pangyayari, ay nailabas nito ang isang anyo na tawagin ay maalamat na diwatang aswang. Pagkatapos ay pinakalat nito ang kanyang aura.
Bawat masasamang aswang na tamaan ng aura ni Wendy ay mabilis na namamatay. Maya-maya ay pumayapa na ang buong paligid at naramdaman ng lahat na tuluyan nang nalipol ang mga kalaban sapagkat biglang nawala ang itim na enerhiyang bumabalot sa mundo ng mga diwatang aswang. Hay, sa wakas, natapos din. Wika ni Wendy habang nakatayo sa isang malaking biyak na bato. Ilang sandali pa ang lumipas ay bumalik na si Wendy sa dati niyang anyo. Binabati kita anak, ang laki na ng improvement mo sa pakikipaglaban ah. Wika ni Mira. Ganyan talaga mahal kapag may inspirasyon. Wika naman ni Mito sa kanyang asawa. Ay, oo nga pala. Dahil kay Abner kaya ka lumalakas ng ganyan. Muling wika ni Mira kay Wendy. Gusto ko na po kasi makasama si Abner kaya tinapos ko po kaagad ang laban. Tugon naman ni Wendy. Ayun naman pala eh. Kaya pala ginado kang lumaban kanina. Muling wika ni Mira. Opo ina. At saka may sinabi po sa akin si Abner bago ako umalis kanina. Ano iyon anak? Pwede ba naming malaman kung ano ang sinabi sa iyo ni Abner? Sinabi sa akin ni Abner na yayayain na raw niya akong magpakasal pagbalik ko doon sa mundo ng mga tao. Katulad ng sinabi namin sa iyo noon. Ay magiging panatag lang ang loob namin kung si Abner ang magiging katuwang mo sa buhay. Kaya sige anak, susuportahan ka namin. Susuportahan namin ang pagmamahalan ninyo ni Abner. Pero bago ang lahat, ay magpahinga ka muna para mabawi mo ang lakas mo. Nakangiting tugon ni Mira kay Wendy. Pinapunta ko rito ni na Haring Mito at Reyna Mira para ipaalam sa inyo na tapos na ang digmaan sa aming mundo. At dahil iyon sa napakalakas na enerhiyang pinakawalan ni Wendy kanina. Nais na kasi niyang makabalik ka agad dito upang makasama ka. Kaso nga lang, maraming enerhiya ang nawala sa katawan ni Wendy kaya naman hindi kinaya ng katawan ni Wendy ang panghihina. At ngayon, nagpapahinga siya sa kaharian. Sa amin kasing mga diwatang aswang, ay mapanganib para sa amin ang gumamit ng sobrang enerhiya. Oo, sabihin na nating malalakas kami pero kapag nasobrahan kami sa paggamit ng enerhiya, ay manghihina kami ng lubusan at 1 linggo bago namin tuluyang mabawi ang aming lakas. Paliwanag ni Jessica kay Abner. At dahil sa mga tinura ni Jessica, ay lalong nag-alala si Abner sa kalagayan ng kanyang minamahal. Ate Jessica, nais ko pong makita ang aking minamahal. Maaari po ba? Oo naman Abner, sasamahan kita. Ilang sandali pa ang lumipas ay binuksan na ni Jessica ang lagusan patungo sa mundo ng mga diwatang aswang. Pagkatapos ay naunang pumasok si Jessica sa lagusan at sumunod naman si Abner.